Inihain sa BTA Parliament ang panukalang Magna Carta para sa PWD upang palakasin ang proteksyon, suporta at inklusyon ng mga persons with disabilities sa iba't ibang sektor tulad ng serbisyo publiko, trabaho, edukasyon at infrastruktura. Ang News Now sa report. Isinusulong ng Bangsamoro Parliament ang isang komprehensibong polisiya upang palakasin ang proteksyon, suporta at inklusyon ng mga person with disabilities sa iba't ibang sektor tulad ng serbisyo publiko, trabaho, edukasyon at infrastruktura. Ang Parliament Bill No. 443 na inihain ng Government of the Day ay naglalayong tiyakin ang mga karapatan ng PWDs na walang diskriminasyon at hindi binabawasan ng umiiral ng mga benepisyaryo at pribilehiyo sa ilalim ng kasalukuyang mga batas. Nakasaad din dito ang malinaw na tungkulin ng pamahalaan, mga sistema ng implementasyon at mga parusa upang matiyak ang epektibong pagpapatupad nito. Tinutukoy sa panukala ang PWDs bilang mga individual na may medium hanggang long-term na physical, mental, intellectual o sensory impairment na maaaring makahadlang sa kanilang ganap at pantay na pagkikilahok sa lipunan. Hinati ang panukala sa 6 na bahagi na sumasaklaw sa mga karapatan ng PWDs, tungkulin ng mga ahensya ng pamahalaan, institutional frameworks, penal provisions at iba pang administratibong hakbang. Inaatasan ng lahat ng ministries, tanggapan at local government units sa Bangsamoro na magsagawa ng konkretong hakbang upang matiyak ang implementasyon ng mga karapatang ito, kabilang ang proteksyon laban sa diskriminasyon, pag-iwas sa sapilitang pag-iisa o confinement, pagbibigay ng reasonable accommodation at pagtiyak ng mga akses sa mga pampublikong espasyo. Pinalalawak din ng panukala ang proteksyon laban sa diskriminasyon sa trabaho, edukasyon, serbisyong pangkalusugan, infrastruktura at pampublikong buhay. Kinikilala rin ito ang karapatan ng PWDs laban sa vilification tulad ng paninirang puri, pang-aabuso at anumang nakakababa o nakakainsultong paggamit sa kanilang kapansanan. Inaatasan din ang mga tanggapan ng pamahalaan na tiyakin ang accessibility sa transportasyon, mga gusali, impormasyon at communication system at itaguyod ang universal design upang magamit ng PWDs ang mga pasilidad ng walang hadlang. Kasama rin sa panukala ang patuloy na suporta sa special education, scholarship at skill training para sa PWDs. Itinatakda rin na 1% ng appointee positions sa mga tanggapan ng Bangsamoro ay ilalaan para sa mga kwalipikadong PWDs. Upang palakasin ang social at economic inclusion, inaatasan ang pamahalaan na magbigay ng oportunidad sa trabaho, inclusive education, at social protection programs, kabilang ang panukalang buwan ng Disability Support Allowance para makatulong sa dagdag gastusin ng PWDs. Sa oras na maisabatas, lilikhain ang Bangsamoro Committee on Disability Affairs na pamumunuan ng Ministry of Social Services and Development at katuwang Ministry of Health kasamang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang komite ang mangunguna sa koordinasyon ng mga pulisya, paggawa ng rekomendasyon at pagsusumite ng mga panukala sa Bangsamoro Economic and Development Council na susuportahan ng isang sekretariat sa ilalim ng MSSD. Nakapaloob din sa panukala ang mga parusa laban sa diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato sa PWDs, kabilang ang multang mula 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong mula 1 buwan hanggang 12 taon. Criza Chavez, iMinds, Philippines.